Isabel, Tia Isabel. Bakit? May nakita kami isang bagay katabi ng bangkay. Batid ni Kapitan Tiago kung kanino ito. Narita, hindi ba't sa'yo ito? Binigay ko ito kay Crisostomo bago siya umalis. Hindi. Hindi maaari, Crisostomo. Senyor, maaari ko po ba kayong tulungan? Senyor Ibarra! Kung po akalain na kayo ni Senyor Simon ay isa lang pala. Narinig ko mula kay Padre Polentino na ikaw daw ang nagdala ng pahay sa Kapitan General. Natuparin ang sapilitang paggawa. Ano bang nangyari sa dati kong hinahangaan? Hindi na ako ang dati mong kilala. Ginagamit ko na ang aking isip upang kayo ay lalong maghirap at matutong maghimagsik. Ngunit senyor, isang taon na lamang at ako isang doktor na. Ang tanging hiling lang namin ni Sagani ay matupad din ang pangarap ng ating mga kababayan. Katulad ng pagtataguyod at pagtuturo ng akademya sa wikang Kastila. Kapitan, bakit kay bagal ng ating pagtakbo at hindi matuloy? Mababa ang bahaging iyon, Donya. Ang lunas ng iyong problema ay napakadali lamang. Humukay ng isang tuwid na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling salita, ang pagbukas ng bagong ilog at mga pagsarado ng dating ilog Pasig. Ngunit maaari itong magsanhi ng himagsikan. Senyor, ilang ulit nang naghimagsik ang mga tao dahil sa sapilitang paggawa. Sumira at gamitin ng mga taong nabilanggo. At kung hindi sapat, gamitin ng mga taong bahay sa pilitang paggawa. Ngunit, Ginoong Simon, maaaring malaking salapi ang magagastos at marami na yun ay masisira. Hindi mangyayari ulit, Padre. At pwede bang tigilan ninyo ang pagsasalita ng mga kangalan at anumang silbi ninyong mga padre o fraile? Sabayin na ito kung magkakaroon ng himagsikan. Anong sadya mo at naparito ka, Isagani? Naparito po ako para sa aming panig, Ginoong Pasta. Tungkol ba to sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Payo ko, huwag na lang nating pakialaman. Hindi naman po namin nais na ilagay kayo sa alanganin, Ginoo. Paumanhin, hindi pa rin ako sumasang-ayon. Masyadong peligroso. Madalas ay binibigay ng Diyos ang kaparusahan sa mga taong makasalanan tulad na lang ng nangyari sa inyong amo. Imbis na malapit sa Diyos kung ano-ano ang ginawa. Ay nako, hindi naman sa ayoko sa mga praile, ngunit hindi ko lang gusto ang mga ginagawa nila. Senyor Simon, ngunit ako ay lugi na. Lahat opisyal utang sa akin di naman bayad. Kung gayon, ipapato ko sa iyo ang aking mga armas upang mabawasan ang iyong utang na mga salapi. Amigo, puntan mo si Maria Clara at tumakas na kayo. Ngunit senyor, matagal na mong patay si Maria Clara. Irasyon animal! Anong pinagsasabi mo? Buhay pa ang aking minamahal na si Maria Clara! Totoo po, senyor. Namatay po siya sa kumbento. Hindi! Hindi pwede! Maria! Magandang araw po, Padre! Oh, senyora, halika. Ano ang aking may tutulong? Nakulong po ang aking nobyo na si Basilio. Kailangan ko po siyang pakawalan. Napagbintangan lamang po siya. Padre, desperado na po ako. Sige na po, nagmamakaawa po ako. Padre, huwag po! Padre! Pasensya ka na, Basilio. Hindi kita maliligtas. Hindi karapat-dapat mabuhay ang isang maruming babaeng katulad ko.
Amigo, may salo pa tayong pupuntahan. Pasensya ka na, Isagani. Pinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig. Ngunit kailangan ko ng mag-asawa ng makabubuhay sa isang babaeng tulad ko. Buenos noches, Binibini. Magandang gabi din po sa inyo, Senior Simon. Ito pa pala ang aking munting handog para sa inyong munting kasal. Maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo na po ba kami sasamahan sa hapunan? Ah, hindi na po. Tapos na ang pagtataya. Walang kwenta ang revolusyon kung mamamatay rin naman ang babaeng aking minamahal. Senyor Simon, ano ang iyong ginawa? Sandali, hihingi ako ng tulong. Huwag ka nang humingi ng tulong, Padre Tolentino. Hindi nila ako mahuli ng buhay. Anong ibig mong sabihin, Senyor Simon? Ako si Juan Crisostomo Ibarra at pinalo ko lahat dahil sa aking galit at pagkawasak sa aming pagmamahal ni Maria Clara. Tinatangot nila si Joanne. Go! Tapos na ang pagtataya! 2, 3! Basta mo gamit kita, di ba ba? Wala na,